Tapos nang mag-hollow block sa ating pangarap na chicken pastil production area. Ang gagawing pastil production company. Char. Ang bilis, di ba? Nung nakaraan, namili pa lang ng materyales. Ngayon ay ayos na. Pero marami pang kailangan gawin dyan. Pakyawan ko nga pala kinuha ang kontrata na ring aking production area. Ang usapang pakyaw kasi ay para sa mga busy ng mga tao, kagaya ko. Si Jay nasa office. Sa ako nandito. Agad nga sinimula ng ating kontraktor na hindi galing sa DPWH ang ating pangarap na chicken pastil production area. Si Jay ang tagabantay dito dahil nasa trabaho ako. Nagsimula kaagad maghukay at ang lalim na kaagad ng hukay. Meron dating structure nga pala na pina-overlap ko na dito para tipid sa space. Maigi rin na tipid sa tambak na. Kahit ito ay mababang structure lang at rectangle lang, pinalagyan ko ng poste para talagang matibay at talagang pangmatagalan ng structure. 4 silang gumagawa dito, 1 foreman at 3 labor. Pakyawan ko kinuha. Dito sa amin, pagpakyawan, 50% ng materyales ang bayad sa labor. For example, 60,000 pesos ang initial materials natin, di ba? Matik na 30,000 pesos sa labor. Pero hindi naman ibig sabihin na ibibigay din lahat kagad. Kumbaga, progress billing din kahit paano. Then hindi na kailangan pakiinin ng tanghalian, merienda. As in, sila na ang bahala sa lahat ng yan. Para sa mga busy na tao, kagaya ko. Sa inyo ba mga off-duty, anong usapan na pakyaw na gawa? Dito sa amin, napakahirap humanap ng karpentero na available. Kasi ilan sila at syempre hindi rin sila papayag na mabakante. Kaya sa totoong buhay, October last year pa initial plan namin ito. Kaso napabaon na lang muna sa limot. Good thing na rin dahil hindi pa rin kami ready that time eh. Ngayon, kind of ready. Kaya tinuloy na namin at halos 2 months din ako naghahanap. Itong si Jude pala ang may kakilala. E di ayun, sakto na 2 days na lang ang gawa nila na project kaya kinontrata ko na para magawa na ire. Di na rin namin masyadong binabantayan. Pinupunta-puntahan minsan, simple lang naman ng structure eh. May tiwala rin naman kami sa mga gagawa. Sayang din kasi ang oras pag mayat-maya, nandun kami. Madali naman sila makita eh, kasi nasa gilid lang ng bahay namin. Isang sulyap, kita na agad at nakakapag-video pa. Paglipas ng mga araw, unti-unti nang nakikita ang pagtaas ng pader. Natutulinan ako, ewan ko ba. Baka nako-compare ko kasi sa mga projects namin na napakakupad namin. Sa pagtaas ng hollow blocks, dyan na rin sisimulan ang buhos na poste. Kaya ginagawa na rin ang molde nito. Tuwing umaga, bago umalis, either papunta sa farm, sa project, or office, sinisigurado ko na makasilip ako dito para makita ko naman ang progress. Marami rin nagamit na 2x2. Buti na lang, may mga luma kami dito na stock at nagamit pa. Yung pinagbaklasan na. Buti at matyaga silang magtanggal ng mga pako ng kahoy, kaya approve. At araw-araw tumataas ang pader. Duty accountant po. Siyempre, sa ganito, hindi nawawala ang kulang pa na materyales. Mas okay na yun kaysa sobrang nabili at masayang ang materyales sa huli. Ang napadagdag pa ay hollow blocks na 150 pieces at 15 pa na simento. Madami-dami pa. Huli na kaya ito? Hula ko? Hindi pa. Pero okay lang yan. Mahalaga, matapos na maayos at hindi nalalayo sa budget. Tingnan nyo naman, tapos na kagad ang mga hollow blocks.